sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, ligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalak na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay sa kapalamang pinaulunan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit limingon ng asawa ni Lot
kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon ako iyong siyasatin, ako iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarili't layunin. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama at kakbay, at ang iyong pagtatapat ay palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang mga gawaing kasamaan, mga taong sa tuwina'y naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y iligtas sa panganib, panganib na ano paman, sa hiyag ng pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuyo na. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kaniyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kaniya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalimas sa kanya. Bago natin maunawaan ang kabuuan ng Ebanghelyo ngayong araw, gusto ko munang bigyan ng pansin na ano ang kinalaman ng hangin at dagat sa kapangyarihan ni Jesus. Una, sa literatura ng mga Hudyo, ang dagat ay isa sa lugar na kinatatakutan ng tao. Dahil sa kanilang kultura, ang dagat ay pinamamahayan ng monster sa ilalim. Kaya kapag sila'y naglalakbay, palagi silang nangangamba kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. Ikalawa, ang pagpapatigil ng unos ni Jesus ay pagpapakita na ang kalikasan ay nasa ilalim ng kaniyang kapangyarihan. Bukod pa rito sa ebanghelyong ito, narinig nating si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig upang ipakitang walang kapangyarihan sa kaniya ang kailaliman o ang nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Kaya sa Ebanghelyo, ang bangka ay simbolo ng simbahan. Ito ay simbolo nating lahat na nakasakay sa isang bangka. Tayong lahat ay naglalakbay patungo kung saan tayo dadalhin ng hamon ng buhay. Ang buhay natin ngayon ay isang paglalakbay na nakasakay sa isang bangka. At sa bangka na yon, kasama natin si Jesus. Personally, lahat tayo ay may kanya-kanyang paglalakbay. Kapag masaya, masaya. Kapag walang nararamdamang problema, ayos lang. Patuloy na naglalakbay. Pero kapag dumating na yung unos, doon na tayo naliligalig. Doon na tayo nawawala ng focus. Doon na tayo natatakot. Doon na tayo nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga yung iba, marahil nasasabi nila, bakit parang hindi ako tinutulungan ng Diyos sa aking problema? Natutulog nga di ba? Natutulog si Jesus. Ibig sabihin, iyon ay isang paraan upang ipakita sa lahat kung ano ang gagawin mo sa gitna ng unos ng buhay. Ikaw ba ay matatakot na lamang o tatawag ka sa Diyos? Dalawang options. Gigisingin mo ba ang Diyos na sa katotohanan hindi naman talaga natutulog? Tinitingnan kung anong desisyon ang gagawin mo upang ipakita at tingnan niya ang pagiging Diyos niya sa buhay mo habang ikaw ay naglalakbay. This is a test of faith. Kung kaya mong magsaya sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos,
Siguro kung tunay kang mananampalataya, kaya mo ring magsaya sa gitna ng pagsubok na meron ka. Dahil hindi dapat mababago, hindi dapat kasama ang pananampalatayang iwinawasiwas ng mga problemang dumarating sa ating buhay. Ito ay pagsubok ng katatagan. Katatagan ng pananampalatayang si Jesus na kahit na hindi natin nararamdaman, ay kasama natin sa paglalakbay ng buhay. Kaya tayo nahihirapan. Kaya tayo lumulubog. Kaya tayo nalulunod dahil ayaw nating kumapit sa kapangyarihan ng Diyos. Kumakapit tayo sa sarili nating kakayahan na hindi kayang isalba ng anumang dahilan ng tao laban sa kapangyarihan ng Diyos. Atin pong tingnan kung gaano nakalayo ang ating paglalakbay. Tingnan natin kung kaya nating manatili sa barkong inaanod ng problema o kaya mo bang manatili o tumalon dun sa barko at umiwas sa problema. Nakakatuwangang banggitin na meron akong kaibigan na sinabi niyang, hindi na ako nag-iinom ngayon. Hindi na ako naninigarilyo. Hindi na rin ako nagsusugal. At hindi na rin ako nambababae. Sabi ko, well, good for you. Bakit? Anong nangyari? Nakilala ko na ang Panginoon. Sa anong paraan? Di nag-born again ako. Oh, very good. Good for you. Bakit? Tinuruan ka ba sa simbahan mo na mag-inom? May pari bang nagturo sa inyo na mag-inom kayo araw-araw? May nagsasabi ba sa inyong mambabae ka araw-araw? Sa simbahan? May nagtuturo bang mga pari sa inyo na magsugal ka? Ibig sabihin, ang desisyon mo sa buhay ay hindi angkop sa pananampalatayang sinasabuhay mo. Uunahin mo ang sarili mo. Titingnan mo kung paano ka nakikipagrelasyon sa Diyos. Upang makilala mo ang Diyos, kilalanin mo ang sarili mo para magkaroon kayo ng mas magandang ugnayan. Hindi yung kapag mayroong agos at unos ng buhay, tatalon ka sa barko at iiwanan mo ang iba. Huwag tayong maging Judas sa sitwasyon ng buhay. Lahat tayo'y naglalakbay at ginigising lamang tayo ng Diyos na sa mga pagsubok na ito ay katuruan upang tayo'y maging matagumpay sa oras at panahon ng tayo'y naglalakbay. Dahil ang pinakamagandang regalo ay ang tagumpay na kasama ang Diyos sa kaniyang kaharian. Maging masaya po kayo ngayong araw sa paglalakbay ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumaunaway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwan ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napariritaw sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at kalikasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay
kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati